Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ika-4 na araw na tayo sa buwan ng Hunyo 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita, na magbabahagi sa inyo ng mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating ebanghelyo, ng ating pagbasa araw-araw. Patuloy lang tayong magsikap na maging mabuting tao at maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 17. Alam niyo mga kaibigan, sa ating buhay, lahat tayo ay nagsisikap, tama. Dahil kung hindi tayo magsikap, wala tayong ay pakain sa ating pamilya, hindi tayo makakain. Wala tayong magamit sa ating mga pangangailangan. Kaya nagtatrabaho tayo, gumagawa tayo ng mga gawain upang sa gayon magkaroon naman tayo ng pangtustos sa ating mga pangangailangan. Pero minsan nakalimutan natin na maglaan din ng panahon upang manalangin, upang magpasalamat, magsimba sa Panginoon. Lahat ng oras at araw ay nasa sa atin. Isipin mo sa isang linggo, Lunes hanggang Linggo, ang 6 na araw ay para sa atin. At ang isang araw, sa araw ng Linggo, 2 oras lang o 3 oras ay para sa Diyos. Minsan hindi pa natin ito maibigay. Dahil ang iniisip natin palagi ay yung ating pansariling pangangailangan. Sana wag natin kalimutan na ibalik at ibigay sa Panginoon ang para sa Panginoon. Ito yung nangyari sa ating ebanghelyo. Tinanong nila si Jesus na kailangan ba na magbayad ng buwis, magbigay ng buwis sa pamahalaan. Kaya nga sabi ni Jesus, ano ba ang nakikita ninyo sa pera na binabayad? Sabi ni Jesus ng mga tao, ang mukha ni Cesar. Si Cesar ay isang hari, isang emperador. At sabi ni Jesus, kung mukha ni Cesar ang nakita nyo, di ibigay nyo kay Cesar ang para kay Cesar at para sa Diyos ang para sa Diyos. No? Magandang pagnilayan natin ito. Na para sa akin, ang gusto lang ipaabot ng Panginoon ni Jesus sa ating ebanghelyo ay ibigay natin yung nakalaan para sa Diyos. Hindi yung atin na lang lahat. Sa ating buhay, kailangan din natin ng alagaan ang ating pisikal na pangangatawan at kailangan din nating alagaan ang ating espiritual upang sa gayon ay magkaroon tayo ng balanse. No? Kung malusog ang ating katawan, kailangan magsikap din tayo ng ating espiritual na anyo ay maging malusog man. Malusog ito kung nagkakaroon na tayo ng kagandahang ugnayan, magandang ating ugnayan sa ating kapwa, masaya tayo, gumagawa tayo ng kabutihan, wala tayong kaaway, magkaroon tayo ng kagalakan sa bawat isa, sa ating komunidad, sa ating pamilya. Yun yung ekspresyon na nagpapakita ng ating espiritual na anyo na kalagayan ay malusog. Dahil kung titingnan natin ang ating katawan, kung may sakit tayo, matamlay. Kahit anong ngiti natin, hindi makita ang totoong lakas sa ating katawan. Pero kung malusog tayo, malakas tayo, matibay ang ating resistensya, hindi tayo nanghihina, malakas ang ating tibok ng ating puso, kaya nating tumakbo, kaya nating tumalon. Ibig sabihin, malusog ang ating buong katawan. At ang bunga noon ay ang kaligayahan. So sana magsikap din tayo na maging malusog ang ating spiritual na kalagayan. Laan natin ang para sa Diyos, ang para sa Diyos. At para sa ating sarili, ang para sa ating sarili. Upang sa gayon ay magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa Panginoon at sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magpapahalaga ng mga gawain
na magpapalakas at magpapatibay ng aming ugnayan sa iyo at sa aming kapwa. Na maglaan kami ng oras at panahon para ikaw ay sambahin at pasalamatan. Amen.